Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I'm built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Sante Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Itong podcast na to, we talk about anything under the sun. Pwede kayo ma-inspire, pwede kayo matuto, may trivia din dito, pero dapat merong audience takeaway. Dapat after you listen to this podcast, meron kayo mauuwi at makakwento na magagamit natin sa tunay na buhay. We've been on air for about 4 months already and maraming salamat. Thank you so much for all your support. Nasa top 10 na naman tayo ng mga podcast at maraming salamat. This is all because of you. Kung nagustuhan niyo po itong podcast na to, meron po 5 stars yan sa taas. Pindutin niyo po yung panlima kung nagustuhan niyo. And then we have a notification bell. Just press it so you know when we upload. But we upload every Wednesday ng alas 5 ng hapon. Ayan. Ang guest natin ngayon, isa kong kaibigan. At actually, coach ko siya. Isa sa mga coaches ko because for the past 4 years, Kuya Kim has been into functional bodybuilding o yung CrossFit kung tawagin dati. And when I started this, it was really very difficult for me being a triathlete na nag-shift at naging functional bodybuilder. At ngayon, Hyrox athlete pa. He was one of my coaches, still is one of my coaches. Pero ang maganda, naging star to. Kasi kung napanood niyo yung Physical 100, siya yung pumalit kay Manny Pacquiao. And he performed so well because I know him as a person. He's really an excellent athlete and one of the best CrossFitters we have in the Philippines. Ang guest ko ngayon, si Justin Hernandez. Hi, Coach. Hi, Kuya Kim. Hello sa mga listeners natin ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. So, I'm so honored and very thankful to be here, Kuya Kim, na na-consider niyo akong i-guest dito sa Ikaw naman, sobra ka naman. You're worth guesting. Ang dami kayong natuwa sa'yo doon sa Physical 100. Teka muna, nakapahinga ka na ba pagkatapos nung Physical 100? Medyo matagal na, Kuya Kim, kasi months ago pa yun. Tinape niyo yun months ago. Oo, months ago. Yeah, but how was the experience of being in Physical 100, Justin? Nakakakaba. Nakakakaba talaga. And actually, pinag-isipan ko na to eh. Isa sa pinakamahirap na experience sa Physical 100 is yung waiting game. Waiting game? Oo. Pagdating mo doon, wala ka talagang alam. Hindi mo alam kung kailan yung challenge. Papapuntahin nila kayo sa studio or kung saan yung mga challenges. Hindi mo alam kung i-interviewin lang ba kayo, kakausapin, mag-explain lang sila sa inyo or mag-challenge na. May ganun. Oo, bigla mo na lang malaman, ngayon na, challenge na, hindi na tayo babalik sa hotel natin, game na. At sinasadya nila yan? I think so, Kuya Kim. Di ba sa CrossFit meron din tayo mga WOD? Hindi mo alam kung ano yung WOD mo o workout of the day mo? Oo. Sasabihin sa'yo on the day itself na lang? Possibly, dahil hindi ko alam kung sino gumawa nitong Physical 100, maybe inspired yan sa CrossFit. CrossFit kasi ganun din dati. Wala kang alam, hindi mo alam pagdating ng competition kung anong gagawin mo. And sa Physical 100, in a span of days, weeks, hindi mo alam eh. Hindi kasi katulad ng CrossFit competition or CrossFit games na in a span of 3 days lang. Yung itong Physical 100, days or even weeks. Naman, napakahaba. Oo. At napansin ko nag-excel ka ron. Medyo pinakitaan mo ng galing yung mga viewers natin. Salamat, Kuya Kim. I noticed, Justin, lamang ang mga CrossFitters sa mga physical challenges. Kasi nung unang Physical 100, ang overall winner, CrossFitter, di ba? Ano ang edge ng CrossFitter sa Physical 100? Ang CrossFitter kasi or CrossFit, nagpe-prepare tayo for the unknown eh. General physical preparedness. Meron tayong 10 fitness components, strength, endurance, agility. Basically, you're making yourself more athletic. And so yung mga competition such as
itong Physical 100, na ang dami yung iba't ibang ginagawa. Hindi lang palakasan, pabilisan. Tinetest din yung athleticism mo. Actually, medyo mas varied pa nga itong Physical 100 or Physical Asia kasi sa CrossFit Games or sa CrossFit competitions, walang wrestling. Walang grappling. So in a way, medyo mas broad yung pinapagawa nila dito sa Physical Asia or Physical 100. Hinaluan na ng martial arts. Oo. Kaya, I think, yun yung reason kung bakit medyo mas mataas yung tsansa ng mga CrossFit athletes. Because they're prepared for the unknown. Oo. So, ano sila, ang tawag dito? Well-rounded. Well-rounded. What are your takeaways dito sa Physical 100? Ano mga natutunan mo rito? Ang una kong naiisip kasi ngayon, nakaka-touch yung yung support ng The Filipino community. ng mga Filipino community. Diba? Oo. Nakaka-touch talaga. So, pag sumasali ka sa competition, lalo na international, dala-dala mo yung bansa mo. So, yun yung dapat nating maisip. Na grabe yung support sa likod natin. So, talagang pag nag-compete tayo, let's give our best. Let's really train hard. Siguro, tinanong ako dun sa Physical Asia interview kung meron ba akong regrets. During the competition, wala. Dahil binigay ko naman yung best ko. Siguro kung meron akong regrets is years before. Siyempre, hindi ko naman alam na makakasali ako sa Years Physical Asia. before? I mean, years before pa lang. Paano? Sana nag-train na ako ng harder pa. Na alam mo na Physical Asia ka eh. Kung alam Oo, ko, alam mo diba? lang. No? Harder training para mas mapasaya ko Ang Pilipino. yung mga Filipinos na nanonood na sumusuport sa akin. Nakakatuwa kasi hindi man ako pinalad manalo, pero grabe pa rin talaga yung support nila. So siguro as athletes, 'di ba kinakabahan ka na, ayaw matalo kasi male-let down ko yung mga fans mo, Filipinos mga Pilipino, or fans na nanonood. Ang natutunan ko din is as long as you give your best, ibigay mo lang talaga. Huwag ka lang talagang susuko until the very end. Ma-appreciate ka pa rin Ng Pilipino. ng mga Filipino. Nag-abot ba kay ni Manny Pacquiao dun sa loob? Kasi ikaw pumalit sa kanya eh. Sa sobrang yun nga, secretive sila ng mga ang tawag dito, Nung organizers. Hindi kami nag-meet ni Manny Pacquiao doon. Surprisingly, Kuya Kim, nakasabay ko si Manny Pacquiao sa aeroplano going there. Pero nagpa-picture ako sa kanya. Hindi ko alam na Physical Asia pala siya. Pero other than that, hindi na kami nag-meet. Pero yung mga ka-teammates ko na nakasabay niya, yun, na-meet niya. Base sa teammates mo, how was it working with Manny Pacquiao? Si Manny May Pacquiao, pagka-star ba? May pagka-diva ba? Hindi. Very grounded? Kuya Kim, yung shoot ng Physical Asia, it's, base sa kwento sa akin it's normal na umabot ng 12 hours. 12 hours, Or yeah. even more. Just waiting. Si Manny Pacquiao, inaabot ng madaling araw. Ganon ha? Napaabot nila ng 4 a.m., 5 a.m. in the morning. Nag-start sila mag-shoot 7 p.m. Si Manny Pacquiao yun. Napaabot nila. Bilyonaryo yun. Pinuyat nila. Mas mayaman pa yun doon sa organizer ng Physical Yun na Asia. nga. Doon ako nabilib kay Pacquiao. At sabi sa akin ng mga teammates ko, it's like he's really enjoying his time. Yeah. Nag-e-enjoy talaga siya. Talagang lumalabas yung pagiging competitive niya. And ayaw daw talaga sana niyang, gusto sana talaga niya i-continue pa yung mga challenge. Marami kasi mga commitment yan eh. Alam mo naman. Kasi nag-enjoy daw talaga. Yeah. What are the strong points of Team Philippines in Physical 100? Tingin ko, strongest points natin is tayong mga Filipino naman talagang, hindi ko alam kung tayo lang or syempre yung mga ibang bansa din for sure. Ibibigay talaga natin yung lahat natin pag nag-compete tayo. And alam natin na grabe yung support natin sa mga Filipino community na talagang gusto natin maging proud sila sa atin. So, I think yun yung tinatawag natin, yun nga, tawag natin puso. Puso. Oh. We may not have the resources. Wala tayong mga psychologist, sports psychologist. Ang diet natin is not too scientific. Ang training program natin hindi masyadong database. Pero may puso, lalaban, no? Laban. At saka, na-experience ko rin naman siya from my teammates. Okay din yung yung pakikitungo Yung bonding namin sa isa't isa. Oo. What are the weak points of Team Philippines? Siguro,
hindi pa ganun kalakas yung mga, in a way parang hindi, ano bang, hindi ko alam kung paano siyang sasabihin yung sports dito sa Philippines, parang hindi pa ganun kaganda yung system katulad sa ibang bansa. Kasi di ba sa ibang bansa, like, mga bata pa lang, from the ground up, grabe na talaga yung system Meron nila. silang scouting programs from the grassroots habang bata pa. And then, ang support sa pagkain, housing, allowance, lahat, no? Siguro, ang weakness natin is yun nga, environment to create, the right environment to create like elite, World level athletes. world level athletes talaga. Yeah. Yun nga, yung tamang pagkain, nutrition, science, and yung bata ka pa lang talaga, may mga nakatutok na sa'yo, papalakas ka. Ayun. Justin, alam mo aspiration ng bawat atleta at mga coach dito sa Pilipinas ang mapunta dyan sa Physical 100. Nobody knows na nag-scout na pala sila rito Paano ka nakapasok dyan? If I'm not mistaken, nag-short, tingin, hindi ako sure kasi hindi naman nila talaga in-explain sa amin thoroughly. Hindi ka namin alam na meron ganyan Biglang tansya ka na pala Kung mapapansin natin, sa bawat teams, meron isang big man. Like Manny Pacquiao or... Then, big man yung malalaki. malaki. Okay. Oo. Yung si Ray natin. Yan, si Ray, sa Mongolia naman, yung usually mga wrestlers nila, mga big mans. Meron din isang fighter. Okay, si Mark Isa Bugal. or dalawa. Mark Bugal natin. Si Mark Mugen and si Manny Pacquiao. And meron naman isang mga speed athletes. Like sa atin naman si Robin. Si Robin yung track star. Oo, sa Australia naman yung yung parkour athlete nila. Si Dom Tomato. And then kumuha sila ng isa or dalawang CrossFit athletes per team. Yun. So hindi ako sure. Feeling ko, hula ko lang to, Kuya Kim. In-style nila yung teams kasi kailangan ng isang fighter and isang big man. I think all along plano na talaga nila si Pacquiao Plano talaga. Kasi pinag-uusapan namin sa trailer ng season 2, meron doon silhouette ng boxer. And silhouette ni Pacquiao yun. Ginamit na nila. So ending pa lang ng season 2, parang nakaplano na. Maaari. Oo. At saka si Manny Pacquiao is too busy Oo. Dapat ang appointment dyan taon. Para ma-block niya. Malay mo kung may laban na importante yan. Kikita ng daang milyon yan. He'll let go of it because of Physical 100. Siguro kita naman din ng lahat ng nanood ng Physical Asia. Grabe yung entrance ni Pacquiao doon. Nung Team Philippines, sila yung pinakahuling. Nahawi ang dagat. Oo. And all of them were making comments. And laglag pa nga. Lahat sila, they were in awe of seeing Manny Pacquiao in person. As a Filipino na nanonood nun, kahit ako, nung napanood ko, parang, wow, ang galing. Parang nakakabilib naman at nakaka-touch. Basta iba yung feeling Na meron tayong isang ganong athlete na tinitingala talaga ng... At sabi mo nga, ang composition ng team, dapat merong isang crossfitter. Sa lahat ng mga crossfitter sa Pilipinas, bakit si Justin Hernandez ang nabili? Meron namang Gab Rosario. Meron namang Anton Cheteriales. Well, meron namang Mauro Lumba. Iba-badmouth pa natin yung mga kalabang ko. Hindi. Joke lang. We're talking about it objectively. Hindi, Kuya Kim, si Gab Rosario, if I'm not mistaken, is a triathlete. Yeah. He's more a triathlete than... No, he's Spartan athlete and then naging triathlete. Yeah. And endurance. Oh, okay. Hindi pa rin kasi yun CrossFit, Kuya Kim. They really wanted a CrossFitter. Oo. Ikaw yun. Trivia po, alam niyo po ba si Justin Hernandez is the only Filipino who qualified in the World CrossFit Games. Tama, di ba? Okay, What year was this, Justin? 2019. 2019. At paano ka naman magka-qualify sa ganyan level ng competition? Medyo itong sa akin, Kuya Kim, to be honest, luck. Luck. Ba't mo nasabi luck? In a way, luck. Kasi mahirap talaga makapasok ng CrossFit Games. Kailangan mong mag-number 1 sa online competition nila sa CrossFit Open, not just in your country. Kailangan mong mag-top, if I'm not mistaken, top 20 in Asia. Top 20. Pag nag-top 20 ka in Asia, hindi lang, kahit ako Kuya Kim, ilang beses na ako nagda-number 1 sa Philippines. Pero ang usual standing ko, 30 to 40 sa Asia. In Asia. So hindi pa ako nakapag-qualify dun sa regionals, which is the second level. Ngayon, top 20 ka in Asia, ma-invite ka sa regionals. Hindi ko alam kung ganito pa rin yung setting. Hindi ko na masyadong kabisado. Kailangan mo naman, against all the Asian athletes, kailangan mo mag-top 2.
Top 2. sa buong Asia. Wow. Doon sa regionals. And then, either top 2 or top 1 ha. And then, doon ka palang makakapag-proceed to the regionals. Ay, to the CrossFit Games. Ngayon, nung time ko, iniba nila yung qualification. Iniba. Okay. Basta mag number 1 ka sa country mo, you'll get invited. Yun. Dapat kaswerte mo nga. Ayun nga. Pero, Kuya Kim naman, prior to that, 3 times na akong nag-number 1 sa Philippines. Wow. In a way, sinuwerte. Kasi hindi ko lang kung magandang sabihin swerte. Hindi naman. Kasi I think you deserve it, Justin. And aside from the fact na hindi lang naman basta magagaling na CrossFit ang kinukuha dyan. Kailangan may tsura din. Justin, pareho naman tayo. Thank you, Hindi Kuya tayo Kim. Mana ako pangit, sa'yo eh. hindi tayo pogi, sakto lang. Pero sa TV, ayos na. Di ba? Pwede na. So, may pagka-pogi ka rin naman eh. Ang tanong ng marami, kasi nga, alam mo naman yung Physical Asia, ano yan eh, Netflix yan. Magkano ang sweldo mo dyan sa Physical 100? Bawal yatang sabihin. Bawal sabihin? Feeling ko. Huwag mo sabihin yung exact amount, pero baka kabili ng kotse, ng bahay, o ng edukasyon ng anak. Hindi. Hindi ka makakabili ka na siguro ng second hand na kotse. Okay. So gets ko na. Or pang-edukasyon siguro ng anak. Edukasyon ng anak. Oo. Pwede na. Oo. Kung nanalo ka. Kung nanalo ka, magkano premyo? Trending na trending ngayon, Kuya Kim, yung video ni Idol Manny Pacquiao. Na? Kasi nilabas nila dun yung mapapanalunan pag kayo yung nag-champion. In pesos, it's 41 million. 41 million pesos? Oh, it's 1 billion won sa Korea. Oh my gosh. Lahat sila nagpalakpakan. Parang amaze sila. Oh. Si Manny Pacquiao, Isang relos lang niya yun eh. Isang Richard Mille lang ni Manny Pacquiao. pumalakpak siya ng mga dalawa. I mean, wala naman siyang negative reaction. No. Because he's so used to big money eh. Oo. Parang it's just that makikita mo na okay, basic. Basic naman. 41 million kay Manny Pacquiao. He earns almost 1 billion pesos every fight eh. Galing ha. Alam niyo marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Ano nangyari kay Ray? Si Sir Ray, si Kuya Ray, tingin ko naman binigay niya yung Lahat. Hindi mahirap kasing madaling magsalita kung wala ka doon sa posisyon ng tao. Oo naman. Always. Pero kung ilalagay natin yung sarili natin doon sa shoes niya, tingin ba natin hindi niya binigay yung best niya? I'm pretty sure binigay niya yung best niya. Binigay naman. Maybe yun nga, hindi lang he just came up short. 'Di ba? Hindi lang enough yung best niya. Siguro hindi napakita yung strength niya eh. Kasi ang strength niya is static strength eh. It's powerlifting. Yun kasi may kasamang cardio, may kasamang lungs. Ang powerlifter naman, hindi naman makardio talaga yan eh. Pero pabuhatin mo yan ng 500 pounds, bubuhatin yan. Hindi ba? At hindi ko rin kasi sure, Kuya Kim, kung si Kuya Ray ba ay active pa rin na nagko-compete ngayon. But during his time talaga, He was the best ever in the Philippines. oo, siya naman talaga yung arguably the most decorated Powerlifter. Yeah. strongman athlete. Strongman athlete. Oo. So hindi lang natin alam kung ano yung nagawa ng pandemic sa kanya, kung nakapag-training ba siya ng maayos, kung nasa peak pa rin ba siya. Kung i-defend ko si Kuya Ray. Again, 'di ba dito naman sa Physical 100, wala naman ditong like the usual na mag-a-apply ka. And then wala naman ding qualifier for this. Kumbaga pinili siya. Pinili siya ni Physical Asia. It's such a big opportunity for him na sino ba naman siya para tumanggi. Of course. Of Diba? course. Yeah. So, And he gave his best, as you said. And he still gave honor to the Philippines, giving his best. Ang nag-stand out sa Physical Asia para sa akin, kayong dalawa ni Mark. thank you, Kuya Kim. Pero si Lara, shoutout din kay Lara. Si Lara, and of course, si Lara. yan. Lahat naman sila nanalo ng event eh. Grabe, bilib na bilib din ako yung kay Lara kasi yung hinila niya yung buong 3 babae yung hinila niya, Kuya Kim. 3 babae. Pagkahilan dun sa 3 babae, last 3 seconds. Wow. Galing din talaga. Pero thank you Kuya Kim for thinking na isa ako sa I've always been proud of you, Justin. Thank you. I started my CrossFit
journey about 4 years ago. And si Justin was one of my strictest coaches when I started in Green. Ang ganda ka na pagka-strict po na may miss namin eh. Ngayon naman, anong pinaghahandaan mo? Ngayon, Kuya Kim, very big din kasi ang Hyrox. Of course. I'm pretty sure madami sa mga listeners natin familiar. So it's an 8-kilometer run with 8 stations after each kilometer. So medyo ano pa rin siya, medyo functional workout pa rin siya. Functional competition pa rin siya. It's just that it's more biased on running or endurance. Endurance, yeah. Oo, sa CrossFit kasi medyo biased sa lifting eh. Yes, and technical details. So yan, since very big ang Hyrox at me as a fitness coach, madami tayong mga nagiging clients na Hyrox enthusiasts. Nagpo-focus ako ngayon sa Hyrox. So nagpapalakas ako. Papalakas ka. Would you like to be the fastest Hyrox athlete in the Philippines? Gusto Kuya Kim. Gusto mo? Oo naman, bakit na? What is your time to beat? si Gab Rosario. You want to beat Gab Rosario? Hindi, siya yung fastest time, Kuya Kim. So, ano bang fastest time ni Gab? Sa buwan? If hindi ako nagkakamali, ang time niya ngayon ay 1 hour 16. 1 hour 16. Sa pro. Oo. Mabilis, Kuya Kim. Mabilis yan, yeah. Siyempre, nagte-training ako, nakikita ko kung nasa na ba ako ngayon. Medyo, hindi pa naman tayo malapit sa kanya. Pero, that's the goal. The goal. Oo. Kung nanonood si Gab Rosario ngayon, anong message mo kay Gab? Coach Gab, watch out. Watch out for what? Dapat more specific. Watch out because I'm gonna beat your time. Yeah. Gab. Peace. Paghandaan mo si Justin, ha? Hindi, ang isa pang, hindi lang naman ako yung mahilig mag-Hyrox sa gym, Kuya Kim, si Mauro Lumba Si Mauro din. Lumba, oo. Oo, yan. Si Mauro Lumba po, isang coach po yan, Hyrox athlete. Pero ang lamang sa atin ni Mauro Lumba, napaka-pogi, bro. Oo naman. Nakita ba yung billboard niya ron sa EDSA? Yung ano ba yun? Yung nakabuka Yung ka, dive. Kuya Kim. Oo, ano ba yun? Kahit ako napapatingin eh. Oo. Ubod ng pogi. Niregaluhan siya ni Lord ng sobrang pagkapogi. Tama. Tayo, sakto lang. Sakto lang. Si Mauro Lumba, sobrang pogi. Pero Kuya Kim, sa lahat naman may silver lining, di ba? Yeah. So kahit minsan, kapag hindi ka naman ganun kapogi, nabibiyayaan ka rin sa ibang Sa bagay. ibang bagay. Naman, Yeah. Tama naman. Oo. Tama naman. Well, yung Hyrox, actually, I'm also very excited by it. And I shifted all my training towards Hyrox already. I did my first Hyrox in Okinawa, in Yokohama. Ang maganda naman ang time ko dyan. Dalawa kami, I finished sub 120 naman. 119, which is not bad for my age. First time, yeah. I'm almost 60, 59 na ako eh. So pretty good. And I was also going to do Hyrox Korea, except na yun nangyari yung mga hindi dapat mangyari. So, hindi na muna natin tinuloy. And my next Hyrox will be maybe first quarter next year. I'm gunning for... Bangkok ba to, Kuya Kim? No, gusto ko Paris. Sa, Place du Vendôme ang venue, maganda ron eh. Kamusta? Hindi ba siya ubusan? Hindi ba siya parang... Hindi pa bukas eh. Malamang ubusan yan. So hindi naman siya parang katulad sa mga marathon na raffle? Hindi naman ganun? Hindi. When the website opens, in 30 minutes, you have to sign up. Unahan lang But I want Paris because it's so beautiful to be my first solo. Solo. Isa solo ko. I might do one Asia siguro before Paris kasi March yung Paris eh. And then solo yung Paris. Kwento mo yung Hyrox. Ano ba yung Hyrox? It starts with a 1 kilometer run and then? 1 kilometer run and then 1 station after each run. What's the first station? Ang first station natin ay Ski Erg. Ski Erg. Yung ski machine. Yung Ski machine. Ang gumawa nitong machine na to ay si Concept 2. Concept 2. Yan. Mayroong mga gumagaya ng ibang machine pero wag. Mag-concept 2 lang kayo kasi yun talaga yung yun ang ginagamit eh. Wala pa akong nakikitang ibang machine na... That approximates it. Oo. Wala. May nagamit akong ski erg. No, sorry. Row erg pala sa ibang bansa. Ginagamit tubig. Iba eh. Ang pangit. Hindi kasing ganda ng... Iba yung consistent. Iba kasi yung counting ng meters ni Concept 2. Siguro kung gagamit ka man, sige, worst case scenario, wala ka talaga mahanap na Concept 2, ski erg or rower, pwede kang gumamit noon, pero wag mo nang tingnan yung distance, yung meters. Kumbaga, the movement na lang. Oo, roughly, matatapos mo kasi yung 1 kilometer na ski or row in about 4 minutes and 30 seconds. Kung malakas ka. Oo. So, mag-row or mag-ski ka na lang ng 4 minutes and 30 seconds kung hindi Concept 2 yung gamit mo. Tama. Just to approximate the effort. After the ski erg, 1 kilometer run na naman. Ano ang pangalawang station? Next naman ay yung sled push natin. Ang weight ng mga lalaki na hindi elite ay, if I'm not mistaken, 150 kilos. Okay. 5 plato. Ipupush 4 na red plates. 4 na red plates, 25. Tapos yung sled kasi 50 kilos na yan eh.
itutulak mo siya for 50 meters. Yan. Ang average time dito ay mga 3 minutes. Okay. Oo. And then 1 kilometer run again. 1 kilometer Ano pangatlo? run. Sled pull naman. Okay. Sled pull, mas magaan ng konti. Mas madadalian ako dyan sa sled pull na yan. 125 meters. Yeah. So, sa sled pull kasi, kaya ka nadadalian dito, mas ramdam mo dito na ang ginagamit pong panghila, Paa. yung body weight mo. Oo, hindi kamay. Parang kang nakikipag-tug of war, di ba? Yeah. Tapos paang, galing sa paa yung... You just lean back. Yeah. Actually, Kuya Kim, halos hindi nga pa eh. Mm. Kasi all you have to do is lean back. And if you lean back enough, pag nalalaglag ka na, sasaluhin mo lang yung sarili mo. Yung ng paapansalo lang. feet. Oo. 6 na step. Oo, yun. 4 to 6 steps, tapos drop the rope. Yeah. Sa sled pull naman, ang average time dito ay mga 4 minutes. 4 minutes. Ano naman ang pang-apat na station, Justin? Pang-apat na stations, yung burpees nga, Kuya Kim. Ayun, Oo. doon ako pinakahirap sa lahat. So madaming madaming natatakot sa burpees. 80 meters of burpees will take you about 40 to 50 burpee broad jumps. Kasi after mag-burpee, kailangan mo mag-jump. Pag tumalong ka naman ng sobrang layo, Tataas ang heart rate mo. hihingalin ka. So dapat saktong jump lang. Actually, nakuha ko yung technique ko dyan sa iyo eh. Kasi I did well in my last Hyrox. Ang ginawa ko, yung sinabi mo. Yung kneeling. Kneeling. Half At saka, sa burpees, dapat, kahit na hindi ka pogi sa litrato, basta mababa ang heart rate mo. Kasi pagka tinaas mo yung talon mo, pumorba ka ng maganda, tataas ang heart rate mo eh. Pag ginapang mo, mababa ang heart rate mo. Actually, madami tayong makikita sa social media na nakakabilib kasi pag nagbo-burpee sila. Lalayo. Lalayo. Pero pag in-scout mo yung mga Ang time profile nila, mababa ng mga time. Oh, kasi napagod eh. One station can actually ruin your race eh. Sabi nga nila, you can actually ruin your race with the first station. Pag binanatan mo yung ski erg, nag-gain ka ng 1 minute, ubos ka ng 5 minutes sa dulo. Actually, ginaya ko tong burpees na to kay Hong Bomsok. Yung mga enthusiast ng Physical 100, Physical Asia, siya yung number 2 guy nung season 2. Ito yung magaling sumabit yan eh. Yung Oo, siya yata yung, if I'm not mistaken, number 1 Korean or could be number 1 in Asia Korean, crossfitter. na Hyrox. Hyroxer. And he does this style. Siya na sobrang bilis na. Ginagawa pa niya yung ganyan. So hanggat hindi tayo mas mabilis sa kanya, pwede pa natin gawin yung Naman. style Pogi ka niya. nga sa litrato, bagal naman ang time. Oo. O next, after burpees. After nun, yung row naman. After 1 kilometer row, again, sabi nila pag nasa row ka na daw, medyo madali na. Kasi medyo mas madali mag-row eh. Diba? Tapos after nun, next station natin, mag-farmer carry ka na lang. Isa rin to sa pinakamadali. Kasi bubuhatin mo lang yung farmer carry or parang yung mga hindi nakakalam, para ka lang nagbubuhat ng grocery. Grip lang yan eh. Oh. Pero 24 kilos per kettlebell. 200 meters will take you about 2 minutes. So mabilis lang. Isa to sa pinakamabilis na station. Or siya talaga ang pinakamabilis na station. After nito, lunges. 100 meters of lunges, abutin kayo ng mga 100 steps of lunges. Yan. 1 kilometer again, and then yung last na, ito madami ring may ayaw dito. 100 wall balls. Yun. Which you did uninterrupted. Uninterrupted or unbroken or walang hinto. Pag nagawa mo ng unbroken yan, ibig sabihin, bibigyan ka ng Red Bull patch, hindi ba? Oo, yun parang pinaka-medal mo. Oo. Kasi ako, Kuya Kim, alam ko naman na hindi ko naman talaga strength ang running or ang endurance. Pero itong wall ball, as a crossfitter, more than 10 years ko na itong pinapractice. So confident ako na kaya ko siyang i-unbroken. Pag sinabi mong unbroken, hindi pwedeng hawak mo, tapos uupo ka ng mga 5 seconds. Di ba pwede yan? Kasi pahinga rin yun eh. Actually, hindi clear yung standard ni Hyrox dito. What does unbroken mean? As long as hindi mo binababa yung bola. Pwedeng bitbit mo? Oo. Kahit nakatayo ka lang? Oo. Pero feeling ko discretion na ng judge. Kung sabi niya, hindi na unbroken yan. Nagpapahinga ka eh. Oo. So yun. Hindi ka nabibigyan ng unbroken. Yan. Okay, so ang goal mo sa Hyrox ay talunin si Coach Gab Rosario. Si Coach Gab. Okay. Oo. Talaga pinagdidiinan ko, no? You're the goal. Ano kaya anong magandang reward para sa'yo pag tinalo mo si Coach Gab? Yung matalo ko lang sa reward na yun. Yan. Okay, exciting to. Okay, bakit pinalitan ang pangalan ng CrossFit at tinawag na functional bodybuilding? Ang functional bodybuilding naman, Kuya Kim, kasi is parang ang tawag to parang subculture Ng CrossFit. ng CrossFit. So, pagka puro functional workouts lang ginagawa mo, pag puro compound exercises, there's a chance na ma-injured ka eh. And yung mga bodybuilding exercises kasi, ng mga single joint exercises, maganda siyang pang rehab. So,
Kaya nagkaroon tayo ng functional bodybuilding. Ang nagpauso naman ito si Marcus Filly. Okay. Kasi, Once upon a time, nasa Pilipinas yan. ay, hindi ko naabutan. Never Kuya ba? Kim. Okay. Hindi pa yata siya nagpupunta. Hindi pa. Okay, go. And then. Ayun. So, to prehab, para may iwasan yung mga injuries and para mapalakas yung mga small muscles, he uses bodybuilding exercises. Para, yun nga, para hindi ma-injured at para mas gumanda yung performance. Kaya nagkaroon ng functional bodybuilding. Yun. Ibig sabihin, dati kasi ang bodybuilding, pagandahan ng katawan sa salamin. Oo. Bodybuilding contest, magaling mag-pose. Pero hindi na makamot ang likod. Oo. Ang akala kasi ng mga tao, pag sinabi mong bodybuilding, wala nang puwang yan sa functional fitness. Yung mga bodybuilding exercises kasi, useful pa rin siya to prevent injuries, to maintain the balance sa body natin. Kaya dun, nabuo yung functional. And yan yung ginagawa nating workout, di ba? Yun nga. Although we call it CrossFit, but actually it's not too technical because wala naman tayo ng mga Olympic weightlifting di ba? Walang masyadong technique. Sabi nila pagka marami ang muscle mo, mas mahaba ang buhay mo. I think it has something to do with metabolism din eh. And yung mga muscle natin, yan yung mga nakasupport din. Even sa mga organs natin. Tama. And statistics kasi, Kuya Kim, the only reason na yung mga matatanda, kaya mas mabagal ang metabolism nila is mahina rin ang muscle nila. Pero yung mga matatanda na madaming muscle, mas mabilis din ang metabolism. And they perform better. Ang problema, as we age, yung hormones natin, the testosterone, bumababa na rin, mas hirap tayo mag-build ng muscle. At meron tayong tinatawag na sarcopenia o yung losing 1 to 3% of muscle every year. Yeah. That's why, as we age, as much as possible, gusto natin mag-lift ng weights. Gusto natin mag-strength training at kumain ng enough protein para sa ganun ay maiwasan natin mag-lose ng muscle. Tama. Ano ang the best diet for someone getting into, or someone lifting weights or doing functional bodybuilding? Unang natin kailangan i-focus ay yung protein. 0.75 if you want to be conservative to 1.25 per gram of your body, per pound of your body weight. So if you're 100 pounds, 0.75 conservative, kailangan mong maka 75 grams of protein. 75 grams. Yan. Para mag-build ka ng muscle or to keep your muscle. Just to maintain it. Sabi nila, mas marami kang muscle, pwede kang kumain ng mas maraming pagkain. Dahil yun nga, the more muscles you have, yan yung engine natin, mas malakas yung metabolism mo. Mas mabilis. Oo. And sa mga viewers natin na maybe nag-aspire na eventually makapag-join din ng Physical Asia or Physical 100, you need muscle to be fitter, to be more athletic. Ang pagiging coach pa sa bodybuilding, pwedeng hanap buhay o kapos para mag-build ng pamilya? Tingin ko dito at least dito sa atin sa Pilipinas, pwede kang bumuhay ng pamilya. Pero I think kung may 50%, top 50% of the coaches, kayang bumuhay ng pamilya. Pero kung nasa bottom 50% ka, walang kliyente. Para kang para kang siguro kaya mong buhayin yung sarili mo. Pambinata. Pambinata. Okay, Justin. Para sa mga gusto maging Justin Hernandez at gusto makapasok sa Physical Asia Part 10 o yung mga future na Physical Asia, anong advice mo? Let's just keep working hard. Working hard. Train hard lang, be consistent. Kasi ako, a year ago, hindi ko naman inisip na may chance pala ako makasali sa ganitong competition or magkaroon ng ganitong opportunity. Ang ginawa ko lang naman, mag-hard work lang ng mag-hard work. Minsan kasi hard work tayo ng hard work, hindi mo lahat ng trabaho na ginagawa natin, may balik yan eh. So, let's just work hard lang talaga. And stay Justin, consistent. Maraming salamat ha. I'll visit you again in Gold's Gym. Saan ba matatagpuan si Justin Hernandez pag gusto magpa-coach? Ini-invite ko lahat ng mga listeners natin, mga fitness enthusiasts dyan na bisitahin nyo ako sa lagi lang ako dito sa Gold's Gym. Venice Mall. Powered by Metcon dito sa Venice Mall, McKinley. At itong Gold's Gym, kung gusto nyo mag-participate sa Hyrox, this is Hyrox ready. May mga Hyrox dyan, equipment, may turf. Hindi naman sa pagiging bias, Kuya Kim, pero I think we are one of the best gyms. Yeah, if you want to try Hyrox. Aside from the fact that the green method and the Metcon method is perfect. Ako, I really swear by the method because it helps me.
And ang ganda nung Hyrox time ko, una lang yun. Naka 119 tayo kaagad. So yung dalawa naman na yun functional training, strength training, and running talaga. Running. Yeah, it's important. Justin, maraming salamat. Thank you very much. And I'll see you soon. Maraming salamat din, Kuya Kim, and to all our viewers ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. It really is an honor to be in this podcast. Yeah. So maraming salamat po. The honor is mine, Justin. Thank you. Thank you, Coach. Maraming salamat. Thank you very much for joining us. Kung nagustuhan nyo itong podcast na to, just press the 5th star dyan sa taas and press the notification button so you're notified whenever we upload new episodes. Thank you. At next week, magkita-kita ulit tayo. God bless. Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.